ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay mahalaga, lalo na kung ito ay ibinigay sa atin ng taong mahal natin. Kaya nga, huwag natin itong sayangin dahil hindi na natin ito maibabalik sa dati pag ito ay nalamata. Ikaw, kabarangay, katiwa-tiwala ka ba? Dear Papa Dudut, importante ang tiwala sa kahit na anong aspeto ng buhay. Sa trabaho man yan o sa relasyon. Mahalaga na pinagkakatiwalaan tayo. At para maging katiwa-tiwala tayo ay dapat piliin nating maging mabuting tao. Yun bang may respeto sa ating kapwa at paninindigan sa ating mga salita. Isa yan sa mga bagay na natutuhan ko sa buhay na naging dahilan kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gino. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang istorya ng buhay ko. Alias na lang din po ang pagkakakilanlan ng mga tao na babanggitin ko sa aking kwento para sa kanilang privacy. Magsisimula ang lahat nung ako ay nag-aaral pa lamang sa aming probinsya. Doon ko nakilala si Isabel. Nasa elementarya pa lamang ako noong nabighani na ako sa kagandahan niya. At hindi ko sukat akalain na sa murang edad ko ay magkakagusto ako kay Isabel. Wala akong cellphone noon kaya ang tanging paraan lamang upang masabi ko ang nararamdaman ko sa kanya ay sa pamamagitan ng sulat. Wala naman akong lakas ng loob magsabi ng personal. Kaya lang pagkatapos kong maibigay ang sulat ko kay Isabel ay wala na akong narinig pa mula sa kanya. Isabel, hanggang ngayon di pa rin talaga ako makapaniwala na nag-uusap tayo ngayon. Naniyaya mo ako rito sa plaza para makipag-usap. Bakit naman hindi? Mukha ka namang mabait kausap. Oo. Oo, sabi rin ng nanay ko mabait talaga ako pero ano kasi, yung totoo nahihiya ako na kausapin ka eh. Bakit naman? Pinadalhan mo na nga ako ng sulat tapos sinabi mo doon yung nararamdaman mo para sa akin. Tapos ngayon nahihiya ka pa rin? Uy, kung alam mo lang na matagal kong inipon yung lakas ng loob na yun para mabigay sa'yo yung sulat ko. Mahihain kasi talaga ako pero sobrang gusto talaga kita kaya sinantabi ko yung hiya na yun. Kaya lang ano? Kaya lang wala na ako narinig mula sa'yo. Hindi ko tuloy alam kung natanggap mo yung sulat. Nabasa mo tapos nagalit ka sa nilalaman o baka wala ka lang talagang pakialam. Siyempre natanggap ko. Malalaman ko ba naman na may gusto ka sa akin kung hindi, di ba? Nabasa ko rin at nagustuhan ko yung pagkakasulat mo. Ang bango-bango rin ng papel kasi nilagyan mo pa ng polvo. Dahil doon, nagustuhan kita. Hinangaan ko yung tapang mo na magsabi ng nararamdaman mo. Kaya lang ano? Hindi kasi ako yung tipo ng babae na madadaan mo sa pasulat-sulat. Ha? Marami sa mga kaibigan ko kinikilig kapag nakakatanggap ng love letter, lalo na mula dun sa lalaking nagugustuhan nila. Yung iba nga iniipon pa, tinatago para paulit-ulit nilang mabasa. Pero ako, hindi ako ganun. Ayoko magtabi ng mga papel na mabubulok at mapupunit lang pag nagtagal. Pero sabi mo nagustuhan mo yung sulat ko, di ba? Oo, kaya itatabi ko pa rin yung love letter mo. Kaso, pwede ba na wag mo na ulit daanin sa pasulat-sulat kung gusto mong manligaw sa akin? Pumunta ka na lang sa bahay namin, harapin mo sina nanay at tatay.
Magpakilala ka tapos sabihin mo kung bakit mo ako nagustuhan. Tapos patunayan mo. Ha? Pumunta sa inyo para manligaw? Oo, 'di ba ganun naman talaga ang ginagawa ng mga lalaki kapag may nagugustuhan silang babae? Naalala ko, laging kinikwento ni nanay na niligawan siya ni tatay sa bahay nila nung araw. Pinagsibak daw siya ng kahoy, pinag-igib ng tubig, tumulong sa pagtatanim sa palayan, nagbungkal daw si tatay ng lupa, nagpaligo, tas nagpakain ng kalabaw, tsaka kung ano-ano pa. Pero bata pa ako. Hindi ko pa kayang gawin yung mga ginawa ng tatay mo nun sa nanay mo. Hindi mo naman kailangan gawin lahat yon. Tsaka wala naman kaming kalabaw at palayan na sinasaka, no? Basta, pumunta ka na lang sa bahay kung seryoso ka talaga sa nararamdaman mo sa akin. At imbis na idaan mo lang sa sulat, pakita mo. Hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko na rin kung gaano mo ako kagusto. Ayos ba yon? Oo naman. Ayos na ayos yun, Isabel. O, paano? Asahan ko yan, ha? Hintayin kita sa bahay namin. Sige, Isabel. Pangako, dadating ako. Pupuntahan kita. Papadudot, hindi ko inaasahan na kakausapin ako ni Isabel at nabigla ako sa mga sinabi niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible akong magustuhan ang babaeng gusto ko. Kaya nga tinapangan ko, nilakasan ko ang aking loob upang ligawan ng personal si Isabel katulad ng gusto niyang mangyari. Doon ko rin napagtanto na siya yung uri ng babae na hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Hindi nga nagtagal ay pinagplanuhan ko ang pagpunta sa bahay ni Isabel na may 5 kilometro ang layo mula sa amin. At dahil estudyante pa lamang ako noon at nagtitipid pa ay nilakad ko lamang ang daan patungo sa kanila. Tiniis ko ang init at pagod dahil desidido akong patunayan kay Isabel na gusto ko siyang ligawan, na mabuti ang intensyon ko sa kanya. Kaya naman sasadyain ko siya sa bahay nila. Kaya lang nung malapit na ako sa kanila ay bigla naman akong napaurong sa sobrang kaba, Papadudot. Hala, kaya ko ba to? Sabi nung manong, ito na raw yung bahay ni na Isabel pero parang ayoko na pumunta. Sayang naman paglalakad ko sa initan kung di ako tutuloy. Kaso paano kung hindi ako patuloy ng mga magulang niya? Paano kung nagalit sila kay Isabel nung sinabi niya na may gustong manligaw sa kanya? Paano kung sabihin nilang mga bata pa kami at sa halip na pakikipagrelasyon, pag-aaral muna ang atupagin namin? Ano na lang ang isasagot ko pag ganun? Paano na kaya to? Sayang din tong nilutong kakanin ni nanay. Pinangutang niya pa naman yung pinambili niya ng sangka para Ikaw na ba si Gino? Opo, ako nga po si Gino. Kayo po ba ang nanay ni Isabel? Ako nga. Magandang araw po, tita. Magandang araw din. Bakit parang natuod ka na dyan sa kinatatayuan mo? Kanina pa kita napansin dyan na nagdadalawang isip at parang kausap mo pa yata ang sarili mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako pero hindi ko lang po mapigilang kabahan. Bakit naman? Hindi naman kami nangangain ng tao rito. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin, tita. Biro lang, ikaw naman. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Isabel. Talaga po? Nakwento na niya ako sa inyo? Oo naman. Ikaw daw yung matapang na lalaki na nagbigay ng sulat sa kanya kung saan inamin mo raw ang nararamdaman mo. Na gusto mo raw ang anak namin. Ganon. Ako nga po yun. Totoo ba talaga na gusto mo si Isabel? O baka naman biro-biro lang yung nararamdaman mo? Totoo po na gusto ko si Isabel, tita. Mabuti. Kasi hindi mo basta-basta makukuha ang matamis na oo ng anak namin hanggat hindi mo napapatunayan ang sarili mo sa amin ng tatay niya. Kaya ka nga pinapunta rito sa bahay ng anak namin para personal naming makilala ng asawa ko. Gusto ko rin naman po na makilala kayo kasi mga magulang po kayo ni Isabel. Oo, ganun naman talaga dapat.
Mas mabuti na yung ligawan mo ang anak namin sa loob ng pamamahay namin at hindi sa kung saan-saan. Ayaw namin na maling lalaki ang mapili ng Isabel namin. Naiintindihan ko po ang mga sinabi ninyo. O siya, sige. Tara na, para sa loob na tayo mag-usap. Naghanda kami ni Isabel na makakain. Ganun po ba? Salamat po, pero nagdala na rin ako nitong kakanin na luto ng nanay ko. Aba, mukhang masarap nga yan ah. Oh, halika na sa loob. Welcome ka sa bahay namin. Maraming salamat po, tita. Papa Dudut, masaya akong pinatuloy ng nanay ni Isabel sa kanilang munting tahanan at pinagsaluhan namin ang bitbit kong kakanin. Masasabi ko na isa yon sa mga alaala ng nakaraan na hinding-hindi ko makakalimutan. Nagbonding kami ni Isabel sa pamamagitan ng pagkwekwentuhan, tawanan, biruan at kung ano-ano pa. Bilang binatilyo ay simple lamang ang aming kaligayahan. At kahit nasa murang edad ay masasabi ko na kapwa namin naunawaan ang konsepto ng pag-ibig. Papadudot, naging inspirasyon ko si Isabel sa bawat araw na lumilipas. Wala akong ibang hangad kundi ang dumating ang sandali na mahingi ang kamay niya mula sa kanyang mga magulang at may lakad siya sa altar bilang aking asawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung niligawan ko si Isabel ay pinatunayan ko talaga sa kanya na mahal ko siya. Hindi nga nagtagal ay naging kami at mabilis na lumipas sa mga taon. Nagdalaga at nagbinata na kami. Nag-aral pa kami noon ng mga panahong yon at masaya at puro lambing lang ang mga araw na yon. Para sa amin ni Isabel ay sana'y huwag nang matapos ang bawat sandali at magkasama na lamang kami. Sabay kaming nangarap na balang araw ay bubuo kami ng sarili naming pamilya. Yung klase ng pamilya na mamamayani ang saya at pagkakaunawaan sa bawat isa. Kay sarap isipin na posibleng mangyari ang mga bagay na yon at kay sarap balikan na minsan kaming nang hawak ni Isabel sa pangako namin sa isa't isa. Kaya nga pinagbuti namin ang pag-aaral para makapagtapos. Kaya lang meron pong nangyari, Papa Dudut. Gino, may problema ba? Pansin ko parang kanina ka pa bumubuntong hininga eh. Tapos malungkot din yung mga mata mo. Pwede mo naman ikwento sa akin kung may nangyari para mapayuhan kita. Tsaka handa naman akong makinig kung kailangan mo ng mapagsasabihan. Alam ko, kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil nandyan ka. Siyempre, girlfriend mo ko eh. Saan naman ako pupunta kundi sa tabi mo lang, di ba? Ikaw talaga. Lagi mo akong pinapasaya. Lagi mo rin naman akong pinapasaya. Bukod sa mga kwento mo na nakakatawa, marami ka ring sinasabi na nakaka-inspire. Ah, talaga? Tulad ng ano? Na balang araw, hihingin mo rin ang kamay ko. Na ipapaalam mo sa mga magulang ko na gusto mo na akong pakasalan at maging asawa. Nabubuo tayo ng pamilya, magkakaanak, itataguyod sila. Tatanda tayo na magkasama at magsasama sa hirap at ginhawa. Oo naman. Ikaw na kasi yung babae na nakikita ko na makakasama ko habang buhay, Isabel. At ikaw na rin naman yung lalaki na gusto kong maging asawa. Pero Pero ano? Pero may isang bagay pala ako na sinabi na hindi ko matutupad. Ano yun? Yung makapagtapos tayo ng sabay. Ha? Bakit naman? Kasi Isabel, plano ko nang huminto sa pag-aaral. Ano? Bakit? May nangyari ba? Oo meron. Hindi na kasi ako kayang pag-aralin ni nanay. Mag-isa lang naman siyang naghahanap buhay sa pamilya namin, di ba? Oo. Simula nung nawala si tatay, si nanay na ang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Ilang taon din siyang nagkayod kalabaw sa pagtatrabaho kaya madalas na siyang magkasakit. Hindi lang yung klase ng mga sakit na gumagaling ng 1 hanggang 3 araw Nung huli namin siyang dinala sa center para ipatingin
Sinabi sa amin ng doktor na mataas daw ang presyon niya. Naku, nakakalungkot naman yun. Oo nga eh. At delikado raw yun kapag napabayaan, kaya nga meron na siyang iniinom na gamot araw-araw. Libre naman yung gamot na nakukuha namin sa center, pero dahil sa sakit na yun ni nanay, hindi na siya makapagtrabaho ng mabigat. At bilang panganay, nagboluntaryo ako na ako na lang ang maghahanap buhay. Kaya ka hihinto sa pag-aaral? Oo, ganun na nga. Pero kaya mo na ba? Ang alin? Magtrabaho? Oo. Ano namang naisip mong pasukin? Hindi ko pa nga alam eh. Basta kahit ano na lang siguro, basta marangal. Kung kinakailangan kong maglampaso ng sahig, magkargador, magtindero, o mag-promodizer, gagawin ko para lang kumita ako ng pera. Alam mo, Gino, bilib din ako talaga sa'yo eh. Hindi kasi madali na pasanin ng pamilya nyo pero gagawin mo pa rin alang-alang sa nanay mo. At pati na rin sa mga kapatid ko. Kasi mahal ko sila, Isabel. Lalo lang tuloy kitang hinahangaan. Salamat pero pasensya ka na. Pasensya na kasi hindi na tayo sabay makakapagtapos ng pag-aaral. Di ko na rin kasi alam kung babalik pa ako sa pag-aaral pag nakapagtrabaho na ako. Baka maging abala kasi ako at hindi ko na rin gustuhin bumalik pa sa pag-aaral. Ewan, nalilito pa talaga ako sa gagawin eh. Ay nako, Gino. Hayaan mo na muna yun. Unahin mo na lang muna yung pwede mong unahin. Maghanap ka ng mapapasokang trabaho. Tapos saka mo na pag-isipan kung may plano ka pang bumalik sa pag-aaral. Basta, kahit na ano yung maging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Isabel. Maraming salamat talaga. Papadudo tulad ng sinabi ko kay Isabel ay huminto ako sa pag-aaral at naghanap ng mapapasukang trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Hindi naman kasi ako pinanganak na mayaman. Sakto lamang ang kinikita ng magulang ko para mabuhay kaming magkakapatid. At bagaman malungkot at mahirap sa akin ang desisyong tumigil sa pag-aaral, masaya at inspirado naman ang puso ko. Isa rin kasi si Isabel sa dahilan kung bakit nagsisikap ako at kinakaya ko ang pagtatrabaho kahit na hindi sapat ang perang sinesweldo ko. Maliit lang kasi ang kinikita ko at madalas ay kulang na kulang pa bilang panggastos sa bahay namin. Ngunit hindi pa rin ako huminto at sumuko. At kahit naabala ako sa pagkayod ay hindi yon naging dahilan upang mapabayaan ko ang relasyon namin ni Isabel. Mabilis na lumipas sa mga taon, hikahos pa rin ako sa buhay. Happy anniversary, Isabel. Grabe, 9 na taon na tayong magkasintahan, no? Oo nga, ang bilis no? 9 na taon na tayo pero parang kahapon lang nung binigyan mo ako ng love letter at pumunta ka sa bahay namin para ligawan ako. Kaya nga eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung pakiramdam. Yung saya, yung kaba nung humarap ako sa mga magulang mo at sinabi sa kanila ang intention ko na ligawan ka. At kahit na hindi naman agad-agad na naging tayo kasi syempre mga bata pa tayo. Sa puso ko, matagal na tayong magkasintahan. Kaya lang. Kaya lang ano? Kaya lang hindi ko mapigilang mahiya sa'yo, Isabel. Oh, bakit naman? Kasi walang-wala ako ngayon. Kapos na kapos sa pera kahit na nagtatrabaho naman ako. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay namin, di ba? Oo naman, alam ko. Ikaw yung breadwinner sa inyo. Kaya nga nahihiya ako sa'yo ngayon dahil wala man lang akong bitbit na pampasalubong sa'yo. Wala kasi akong pambili. Anong wala kang pasalubong eh? Ano tong mga bulaklak na dala mo? Tsaka itong 9 na piraso ng paborito kong candy. Yung mga bulaklak na yan, hindi ko naman binili yan. Pinitas ko lang yan sa daan nung naglalakad ako pupunta rito sa inyo. May pera naman ako na naitabi nun, pambili ng bulaklak para sa'yo. Yung marami, yung nakaayos ng maganda, kaso nagastos namin pambili ng bigas sa bahay. Kaya nga ni pamasahe, walang natira sa akin. Naglakad na lang tuloy ako tapos plano ko rin sanang bumili ng cake.
Kahit yung maliit lang kasi espesyal tong araw na to. Pero yan lang mga candy na yan ang inaabot ng mga natirang barya sa bulsa ng pantalon ko eh. Ay sus, wala yun. Hindi ko naman kailangan yung mga yun eh. Mas gusto ko tong dala mo ngayon. Itong mga bulaklak, ang gaganda. Tsaka libre mo pang napitas, di ba? Tapos itong mga candy, sabi ko nga paborito ko, di ba? Itatabi ko to kasi alaala to ng ikasyam nating anibersaryo. Teka, hindi ba yan lalanggamin? Itatabi ko naman ng maayos, syempre. Ay, kainin mo na lang kaya. Tapos yung balat na lang yung itabi mo. Pwede rin naman. Salamat talaga Isabela kasi kahit papano napagaan mo yung pakiramdam ko. Ano ka ba? Walang anuman. Tsaka huwag ka nang malungkot. Wala ganun talaga yung buhay. Hindi naman napunta sa wala yung pera na naipambili mo ng bulaklak na mamahalin at cake para sa anibersaryo natin eh. Napunta naman sa pamilya mo kaya walang kaso yon. Salamat Isabel. Hayaan mo, pinapangako ko na babawi ako sa'yo. Magsisikap ako sa pagtatrabaho. Mag-iipon ako ng pera para mabilhan kita ng kahit na anong gusto mo. Salamat. Pero huwag mong i-pressure ang sarili mo ha. Mahirap kasi yun eh. Ayos lang naman ako. Kontento ako sa kung ano na lang muna yung meron. Kung ano na lang muna yung mabibigay mo. Naniniwala naman ako na magiging mabuti rin sa atin ang kapalaran. Lalong-lalo na sa'yo kasi masipag ka at mabait na anak. Papa Dudut, naging emosyonal ako ng mga panahong yon dahil kahit na hindi magarbo ang pagdiriwang namin sa aming anibersaryo ay ramdam ko ang saya sa puso ni Isabel. Masasabi ko na mababaw lamang ang kaligayahan niya at madali siyang maka-appreciate ng mga simpleng bagay. Kaya bagaman nahihiya ay napanatag na rin ang puso ko na sapat pa rin ako para sa kanya. Aaminin ko na sa loob ng 9 na taon naming magkasintahan ay wala pang nangyayari sa amin ni Isabel, Papa Dudut. Tanging mga yakap at halik lamang ang pinagsasaluhan namin. Ako bilang lalaki hanggat maaari ay nagiging mapagpigil. Sagrado kasi para sa amin Isabel ang kasal. At ang mga gawain ng mag-asawa ay nararapat lamang naming gawin sa oras na may basbas na ng simbahan ng aming pagsasama. Malaki ang pagmamahal ko kay Isabel. Kaya naman nagdesisyon na ako na pakasalan siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko sa aking sarili na hindi pa sapat ang kinikita ko upang bumuo ng pamilya kasama si Isabel. At batid ko na kulang ang pagmamahala namin para mapakain at masustentuhan ang pag-aaral ng aming magiging anak. Kaya nga doon ko na napag-isip-isip na lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Ang plano ko ay mag-iipon muna ako ng pera para pag-uwi ko sa amin ay yayayain ko nang magpakasal si Isabel. Noong sinabi ko sa kanya ang gusto kong mangyari ay tumutol agad si Isabel. Ayaw niya kasing mapalayo sa akin. Para sa kanya iba ang pamumuhay sa Maynila kumpara sa probinsya namin. Ngunit pinatatag ko ang isipan niya at sinabi ko na magtiwala siya sa akin. Na babalik ako sa amin at pag nangyari yon ay may sorpresa akong inihanda para sa kanya. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nakumbinsi ko naman si Isabel at napapayag na magtrabaho ako sa Maynila. Hindi po naging madali ang pakikipagsapalaran ko sa lugar na malayo sa probinsyang kinalakahan ko. Namasukan ako bilang trabahador sa isang catering business at kung saan-saan kami pinapupunta. Pero kahit marami na akong lugar na napuntahan ay lugmok pa rin ako. Dahil palagi kong naiisip at naalala si Isabel. Sabik na akong makita siya, mayakap at mahalin. Pero isang tawag ang natanggap ko mula sa kapatid ko. Pinapauwi niya ako sa amin dahil meron siyang nalamang isang masamang balita tungkol kay Isabel.
Kung ganun, totoo nga na buntis ka, Isabel. Patawarin mo ako, Gino. Sorry talaga. Sino ka man yan? Sabihin mo, sino ang ama ng bata na dinadala mo, ha? Si Arthur. Si Arthur? Yung barkada ko? Matalik na kaibigan? Tinuturing ko na parang kapatid. Oo, Gino. Pero bakit? Sa kakailan pa to? Kailan niyo pa ako niloloko? Hindi ka namin niloko. Anong hindi niloko eh? Nabuntis ka na nga niya. Gagawin mo pa akong tanga? Ako na nga ang inagrabyado ninyo rito. Nasaan yung bokong na yun? Nasaan na? Para maturuan ko ng leksyon. Bantay sa lakay siya. Umalis lang ako tapos sinulot ka na ng hayop na yun. Gino, parang awa mo na. Huminahon ka. Huwag ka nang gumawa ng gulo kasi baka mapasama ka lang eh. Tapos baka magkasakitan pa kayo ni Arthur. Hindi pa ba ako nasasaktan ngayon? Sabihin mo, hindi pa ba? Ang sakit-sakit na ginawa niyo sa akin, Isabel. Walang kasing sakit. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kailan pa nagsimula yung ugnayan yung dalawa? Matagal na ba? Nung nandito pa ako, ano? Kailan? Sabihin mo kailan? Nung umalis ka papuntang Maynila. Nung nakaraang piyesta, pareho kaming lasing nun ni Arthur, tapos may nangyari sa amin. At kailan ka ba natutong uminom ng alak, ha? Umalis ka lang kasi akala ko hindi ka na babalik. Anong hindi? Di ba nangako ako sa'yo na babalik ako? Magtatrabaho lang ako sa Maynila. Mag-iipon ng pera tapos babalik ako rito sa atin. Yayayain na kita magpakasal. Pero paano pa mangyayari yun? Nagpabuntis ka na sa iba. Bakit, Isabel? Bakit mo ako nagkawagsaktan? Hindi ka man lang nagtiwala sa mga sinabi ko. Tapos sinira mo na rin yung tiwala ko sa'yo. Isabel, 9 na taon. Ang tagal na natin. Kasal na lang ang kulang pero nagawa mo pa rin sayangin yung 9 na taon na yun. Ang sakit-sakit na ginawa mo, Isabel. Sobrang sakit. Papadudod, sobrang sakit na malamang nabuntis ng ibang lalaki ang kasintahan ko. At ang naturang lalaki ay itinuring ko pa namang matalik na kaibigan at kababata. Kaya naman para makalimot ay nilunod ko ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Gusto kong sirain ang aking sarili upang matapos na lamang ang sakit na pinagdaraanan ko. Paulit-ulit kong sinumbatan si Isabel, kwestiyon ang naging akto at desisyon niya. Hinanap ang tiwalang winala niya noong umalis ako at sinisi ang aking sarili. Dahil kung hindi siguro ako lumayo para magtrabaho sa Maynila, ay hindi niya magagawa ang bagay na yon. Akala ko'y wala nang sasama at sasahol sa ginawa sa akin ni Isabel. Ngunit meron pa pala. Papadudot. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko o baka naman nabingi lang ako? Seryoso ka ba talaga na gusto mo akong kunin na ninong ng anak ninyo ni Arthur? Oo, Gino. Kung ayos lang sana sa'yo. Hindi ko masagot yung tanong mo sa totoo lang. Ang hirap sagutin kasi hanggang ngayon masakit pa rin Sariwa pa rin yung sugat na nararamdaman ko sa puso ko nang dahil sa ginawa ninyo ng matalik kong kaibigan. Alam ko, at habang buhay kong dadalhin ang kasalanan namin yung sa'yo, pero naisip namin ni Arthur na gusto naming makilala ka ng anak namin dahil napakabuti mong tao.
masakripisyo ka, mapagmahal. Alam namin na mamahalin at aalagaan mo ang anak namin kapag ikaw ang naging ninong niya. Tama si Isabel. Alam namin na malaki ang pagkakasala namin sa'yo kaya paulit-ulit kami humingi ng kapatawaran. Pero sana wag mo namang ipagkait sa magiging anak namin ni Isabel na makilala ka niya. Kahit na hindi pa man siya pinapanganak palagi ka namin kinikwento sa kanya, Gino. Talaga, Arthur? Anong sinasabi ninyo sa kanya? Lahat ng kabutihan mo at kabaitan mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi maging sa mga kaibigan mo na rin. At higit sa lahat, sa akin. Alam nyo, hindi pa naman maiintindihan ng baby ninyo lahat yan eh. Kaya nga pinapangako namin na ipapaintindi namin sa kanya habang lumalaki siya. Sobrang laki ng kasalanan namin sa'yo ni Isabel, Gino. Nagpadala kami sa tukso. Naging mahina kami pareho kaya nasaktan ka namin ng gusto. At ang kasalanan na yun dadali na namin yun habang buhay. Wala naman tayong magagawa pa ron. Nangyari na, tapos na. Siguro ang magagawa na lang natin ngayon umusad. Masama pa rin ang loob ko sa inyo ni Isabel kasi nasaktan nyo talaga ako ng gusto pero di naman ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit at hinanakit. Para sa akin, mas mabigat dalhin sa dibdib ang bagay na yun kaysa magpatawad at tanggapin na lang yung nangyari. Sa ngayon, hindi ko pa kayo kayang patawarin pero ayaw ko namang idamay ang anak ninyo dahil wala naman siyang kasalanan. Ibig sabihin ba niyan, Gino? Oo, Isabel. Pumapayag na akong maging ninong ng anak ninyo. Nangangako ako na ituturing ko siyang parang tunay na rin na anak. Alam namin na tama ang desisyon namin na ikaw ang piliin namin ni Arthur para magsilbing ikalawang magulang sa anak namin. Kaya nga, maraming salamat ha, Gino. Walang anuman. At ikaw, Tol, usapang matinuto ha. Lalaki sa lalaki. Sige tol, ano yun? Tol, ingatan at mahalin mo yan si Isabel. Yung klase ng pagmamahal na higit pa sa ginawa ko noon. Huwag mo siyang sasaktan o paiiyakin. Irespeto mo rin ang mga ayaw at gusto niya. Lagi mo siyang kumustahin at gawing prioridad. Tratuhin mo siya ng mabuti at piliin mo siya araw-araw. Sana palaging manatili ang pag-ibig at tiwala sa inyong pagsasama. Papa Dudut, nagparaya ako sa pag-ibig nang ipagkatiwala ko kay Arthur ang kaysa isang babae na minahal ko. At yun nga ay si Isabel. Tinanggap ko kahit napakasakit na hindi kami ang nakalaan para sa isa't isa. Kahit na mas matagal kaming nagsama bilang magkasintahan. Inisip ko na lamang na may nakalaang plano ang Diyos sa akin na higit na mas mainam at mabuti kesa sa mga gusto ko. Sa ganong paraan ay napanatag ang aking puso. Noong binyag ng anak nila Isabel at Arthur, ang huling beses na nagpakita ako sa kanila. Pagkatapos noon ay lumuwas muli ako ng Maynila at nagpakalayo-layo na. Alam ko na naunawaan nila ang rason kung bakit ko kinailangang gawin ang bagay na yon. Sa kasalukuyan ay masaya na ako dahil natagpuan ko na ang babaeng gusto kong makasama na bumuo ng sarili naming pamilya. Itago na lang natin siya sa pangalang Jane. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gino. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga nanay natin, ang mga taong inaasahan nating magpoprotekta
at mag-aalaga sa atin. Sila ang unang tinatakbuhan natin sa oras ng pangangailangan. Pero may mga pagkakataon na sila din ang magdudulot ng pinakamatinding sugat sa ating puso dahil sa mga pinili nila sa buhay. Ikaw, kabarangay, may lakas ka bang patawarin at yakapin ang sakit na kanilang iniwan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko kabarangay. Matagal na po akong taga-suporta ng Barangay Love Stories. Dahil may katrabaho po ako dati na palaging nakikinig sa inyong mga kwento sa YouTube. Dahil sa kanya, nagsimula na rin po akong makinig sa Barangay Love Stories. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng aking buhay na tanging ang aking mommy at kapatid lamang ang nakakaalam. Nakasulat po ito sa aking journal at sa pagkakataong ito, napagdesisyonan ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga karanasan at aral na natutunan ko sa buhay. Alam niyo po yung feeling na mas lalong gumagaan ang lahat tuwing may nakakausap ka tungkol sa problema mo. Kaya po ako sumulat sa inyo kasi gusto ko pong maramdaman ulit yung feeling na yon. Ako po si Jasper. Lumaki po ako sa isang pamilya na malayo sa karaniwang buhay ng marami. Noong pinanganak po ako ay tila hindi pa ganap na handa ang mami ko na maging isang magulang. Maaga po naghiwalay ang aking mga magulang at hindi ko na po nakilala ang aking tunay na ama. Kaya po habang ako'y lumalaki, ang yaya ko po ang madalas kong kasama at kausap sa bahay. Nagbago po ang aming sitwasyon noong pinanganak ang kapatid ko, si Dylan, na ang tatay ay isang Amerikano. Ngunit hindi rin po nagtagal at naghiwalay din si mami at ang tatay ni Dylan. Habang lumalaki po ako ay unti-unti kong napapansin na parang mas paborito ni mami si Dylan. Aaminin ko po na sobrang nasasaktan ako tuwing napapansin ko po ito. Pero ni minsan, hindi ko po pinagbuhatan ng sama ng loob ang aking half-brother. Sa katunayan po ay hindi ko na rin po naramdaman na magkaiba pala kami ng ama. Para sa akin ay si Dylan ang kapatid ko at wala po akong ibang nararamdaman kundi ang pagmamahal at pagkalinga sa kanya, Papa Dudut. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana kahit kalahati man lang bigyan mo ako. Tapos ang puti-puti mo pa. Iba talaga pag may lahing kano. Mukhang naliligo kahit hindi naman talaga naliligo. Huwag mo nga akong simulan, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa ilong. Okay din naman yung ilong mo ah. Parang isda. Boneless. Ah, ganun ha? Dylan, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero sa tingin ko ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Sana maintindihan mo na hindi madali sa akin na sabihin to sa'yo. 2 years old ka lang noon nung napulot ka ng kasambahay natin sa basurahan. Hindi alam ng kasambahay natin kung ano ang gagawin niya noong mga panahon na yun. Kaya si mami na ang nagpaubaya at nagpalaki sa'yo. Ano nga akala mo sa akin 5 years old? Hoy, lumang tugtugi na yan. Balikan mo na lang ako pag nakapag-isip ka na ng bago. Eto naman, di na mabiro. Nga pala, asan si mami? Namamalengke yata. Kanina pa wala dito yun. Ang sabihin mo, baka nagbubulakbol. Ang di ko rin kasi maintindihan dito kay mami. Para siyang teenager kung umasta. Kung yung ibang nanay dyan, sobra-sobra yung pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak nila. Tayo naman parating naiiwan sa bahay kasama yung maid. Di ko tuloy maiwasan mainggit dun sa mga kaibigan kong pinaghihigpitan ng mga nanay nila. Naku, bahala ka dyan. Huwag mo ko idamay. Ayokong paghigpitan ako, no? Tsaka isa pa, ayaw mo nun? Pwede tayong kumain at maglaro ng video games buong maghapon. Kung sa bagay,
Pero mas maganda sana kung may tatay tayong kasama dito, no? Ay, yang si Mami talaga. Sana naman makahanap na siya ng matinong lalaki. Oo nga, di ko pa talaga nararanasan yung pakiramdam na magkaroon ng isang ama. Pareho lang naman tayo. Yung tatay ko di ko na rin naabutan. Tapos yung tatay mo naman, sobrang bata mo pa nun. Di nga nagtagal ng 1 month yun dito sa bahay. Mabait pa yung tatay ko, kuya. Ewan, di ko rin masabi. Pero ang natatandaan ko, parati silang nag-aaway ni Mami. Tas kadalasan, nasa terrace yung tatay mo umiinom at nagyoyosi. Ikaw Pilipino, ako naman Amerikano. Ano kaya magiging lahi ng susunod nating kapatid, kuya? German? Japanese? O Canadian? Ano sa tingin mo? Huy, sana naman di na magkaanak yan si Mami. Hirap na nga siya sa ating dalawa eh. Sa akin nga lang pala siya nahihirapan. Ikaw ang paborito eh. Kumbaga sa internet, ikaw yung naka-bookmark na website. Tas ako yung parang advertisement sa video na pilit sinasara. Grabe ka naman, kuya. Hindi naman siguro. Di mo ba talaga napapansin? O sige nung isang araw, anong kinain mo for breakfast? Bacon. Teka lang, bakit mo naman naitanong yan? Mismo. Nung isang araw, pinagalitan at pinigilan niya ako nung kinuha ko yung bacon sa ref. Sabi niya pa nga sa akin, nagtitipid daw tayo. Pero mukhang ako lang naman tong tinitipid niya. Ikaw naman, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa bacon? May longganisa naman sa ref eh. Yun na lang ang kainin mo. Ano ka ba? Hindi lang yun. Napapansin ko rin na siya yung palaging kumukuha ng report card mo. Pero yung report card ko, sa maid niya parati pinapaubaya. Hala, baka ampun ka nga. Joke lang. Pero seryoso na to. Pakiramdam ko din na favorite ka ni Mami kasi ikaw tong mukhang foreigner sa ating dalawa. Uy, paano mo naman nasabi yan? Napapansin ko lang kasi na ikaw tong laging binibida niya tuwing kausap niya yung mga kaibigan niya. Tapos kapag pumupunta yung mga kaibigan niya dito sa bahay, ikaw lang yung pinapakilala niya sa kanila. Pakiramdam ko tuloy kung hindi ako ampon, siguro nakababatang kapatid niya ako. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam. Kuya talaga? Ba't kung makapagsalita ka parang kasalanan kong lahat? Uy, sorry na. Di ganun ang ibig kong sabihin ha. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga emosyon ko. At isa pa, yung pagtrato sa akin ni Mami, palagi mong tatandaan na wala kang kasalanan doon, okay? Problema naming dalawa yun ni Mami. Sorry na at ikaw tong napagbubuntungan ko ng sama ng loob. Promise, di ko na ulitin. Last na yon. Talaga? Oo. Walang iwanan ha? Promise? Promise. I love you, kuya. Ganyan kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Laging nag-aasara, nag-aaway pero grabe. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Kahit halos 6 na taon ang agwat ng edad namin, pakiramdam ko ay parang 1 taon lang ang pagitan namin. Siguro ay dahil alam naming pareho na kami lang din ang magtutulungan sa huli. Kasi tulad ng sinabi ko, si Mami palagi namang lumalabas. Tapos yung maid na lang yung nakakasama namin sa pang-araw-araw. Kaya kami ni Dylan magkasama sa lahat ng oras, pagkain, laro, problema. Lahat ng maliliit at malalaking bagay ay magkasama kami. Pero bigla po nagbago ang sitwasyon nang nakilala ni Mami si Nathan, isang French na hindi nagtagal ay naging boyfriend niya. Hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang naghahalo-halo yung takot, pagwo-worry, at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mababahala. Sa totoo lang, sa pagkakakilala ko kay Mami, akala ko ay hindi rin magtatagal yung relasyon nila. Kasi hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta magpapadala sa isang relasyon. Pero sa kabila ng lahat, at the end of the day ay masaya kami ni Dylan kasi naging mabait naman si Nathan sa amin. Hindi nagtagal ay nag-live-in na rin sila sa bahay na inuupahan namin. At doon ko na-realize na tila ba isang malaking pagbabago yung pagpasok niya sa buhay namin. Akala ko ay magiging one big happy family na kami.
Yung tipong magkakasama kami masaya at walang sagabal. Pero laking gulat ko nang matapos ang 6 na buwan, may sinabi si Mami sa amin ni Dylan na talagang bumasag sa puso ko. Yung tipong hindi ko alam kung papaano tatanggapin. Kasi parang lahat ng pangarap at inaasahan ko ay bigla na lamang nawasak. Ipinagtapat ni Mami sa amin ni Dylan na balak niyang ikasal kay Nathan sa France. Nung una'y natuwa pa ako para kay Mami kasi syempre masaya akong makita siyang masaya. Lalo na't si Nathan naman ay naging mabait sa amin. Pero hindi yon ang talagang bumasag sa puso ko. Yung sumunod na sinabi ni Mami ang nagdulot ng pasakit na hindi ko alam kung papaano ko haharapin, Papa Dudut. Sige na naman kuya, pahiram na ako ng cellphone mo. Sandali lang. Hindi mo ba nakikita na naglalaro pa ako? Manood ka na muna ng TV doon sa sala. Kanina ka pa naglalaro eh. Okay na yan. May kailangan Mami! tayong pag-usapan. Bakit? Ano po yun? Mukhang seryoso to ha. Patay. Kung may nabasag dito sa bahay, malamang kasalanan ni kuya yan. Basagin ko kaya mukha mo, gusto mo? Tumigil na nga kayong dalawa. Tungkol to sa napag-usapan namin ng Tito Nathan nyo. Bakit po? Magpapakasal na kami. At napagdesisyonan namin na doon na kami sa France magpapakasal. Ibig niyo po bang sabihin, sa ibang bansa na tayo titira? Astig! Sa wakas, makakakita na ako ng snow. At napagkasunduan rin namin ng Tito Nathan nyo na si Dylan na muna ang dadalhin namin. Ano? Dylan, lumabas ka na muna. Pero kuya... Sige na, please. Sige na anak, iwan mo na muna kami ng kuya mo. Okay po. Ibig niyong sabihin, iiwan niyo na ako? Jasper, mahal ang cost of living doon. Walang bahay ang Tito Nathan mo sa France. Umuupa lang siya ng apartment doon. Magsisiksikan lang tayo kung isasama ka pa namin. At isa pa, mas makakamura tayo kung dito ka na muna sa Pilipinas mag-aaral. Bakit pakiramdam ko na nagpapalusot lang kayo? Alam ko naman na sa simulat sampul pa lang si Dylan na ang paborito niyong anak. At wala kayong narinig sa akin dahil mahal ko naman yung kapatid ko na yan. Pero di ko akalain na aabot kayo sa puntong paghiwalayin niyo kami. Jasper, wala na akong magagawa. Pinoproseso na ni Tito Nathan ang visa ko pati na rin ang visa ng kapatid mo. At huwag kang mag-alala kasi pumayag na ang lola mo na dun ka muna mag-aaral at titira sa kanya sa probinsya. Sobrang unfair niyo naman po. Alam ko na matagal niyo ng pangarap na maging residente sa ibang bansa. At nabigo kayo nung naghiwalay kayo ng tatay ni Dylan, hindi po ba? Hindi ko rin akalain na ipagpapalit niyo ako para lang sa pangarap mong yan. Ang kapal ng mukha mo? Buwas-bawasan mo yung tabas ng dila mo dahil kung hindi mas malalapad siya nang aabutin mo sa akin. Nakapagdesisyon na kami ng Tito Nathan mo, Jasper. At wala ka nang magagawa doon. Huwag kang mag-alala. Dadalaw kami dito pag naging residente na kami doon. Hindi ka naman pababayaan ng lola mo dito sa Pilipinas. Pero kayo po ni Dylan ang kailangan ko. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Ang tigas naman ng puso niyo sa akin. Para niyo na rin pinamukha sa akin na parang kasalanan ko pa na nabuhay ako sa mundong to. Kung ganito lang din naman ang kahinat na ng lahat ng to, sana pala iniwan niyo na lang ako kay Lola nung ipinanganak niyo ako. Bakit niyo ba ako kinupkup kung hindi niyo rin naman pala kayang panindigan? Anong klase kayong ina? Isa pa, Jasper, at tatamaan ka na talaga sa akin. Umayos ka, hindi kita pinalaking bastos. Kung tutusin, hindi niyo naman ako pinalaki, di ba? Buong buhay ko, lagi kayong wala. Ano po ba ang naging kasalanan ko sa inyo para tratuhin niyo ako ng ganito? Kuya? Kuya, ano bang sinabi ni Mami sa'yo? Nagbago ba ang isip niya? Mukhang buo na ang desisyon niya. Kung ganun, hindi ako sasama sa kanila. Dito lang ako sa tabi mo, kuya. Dylan, wag. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas magiging maganda ang buhay at kinabukasan mo pag sumama ka papuntang France. At dun, mararanasan mo na rin ang pakiramdam ng magkaroon ng isang buong pamilya.
Kaya ipangako mo sa akin na magpapakabait ka doon ha. Buong pamilya? Anong buong pamilyang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka nga kasama, di ba? Dylan, pinapangako ko sa'yo na magkikita pa tayo. Isipin mo na lang na pareho tayong nagbabakasyon sa ngayon. Susunod ako sa France at magsasama ulit tayo sa isang bubong, promise. Kuya, mamimiss kita. Ako rin. Oh, eto. Kunin mo. Ano to, kuya? Sa'yo na yung cellphone ko. Para naman may remembrance ka sa akin. Ingatan mo yan ha. Oo, iingatan ko to. Thank you, kuya. Pero paano ka? Doon na daw ako kay Lola titira eh. Sigurado naman ako na may cellphone yun. O siguro magpapabili ako sa kanya. Ewan ko. Basta, huwag kang mag-alala. Dahil tatawagan pa rin kita, okay? Kuya, mamimiss kita. Payakap ako. Papadudot, sobrang nasaktan ako sa naging desisyon ng nanay ko. Hindi ko malilimutan yung araw na umalis sila, Mami at yung partner niyang si Nathan at ang kapatid ko papunta sa France. Hindi ko makakalimutan na hindi na ako sumama sa kanila sa airport. At pinili ko na lamang na magtago at hindi na magpakita para kahit papaano ay maibsan yung sakit na nararamdaman ko sa pag-alis nila. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi pa rin natanggal yung bigat sa dibdib ko. Noong sumunod na araw, pumunta na ako sa probinsya doon sa lola ko. Doon nagsimula yung depression ko. Naging pasaway ako at aaminin ko na nalulung ako sa mga bisyo at nagkaroon ng matinding depresyon. Pumayat ako dahil halos hindi ko na nararamdaman ang gutom. At naging pabigat na rin po ako kay lola. Halos hindi na rin ako kumakausap ng tao. Kung hindi ako nagbubulakbol, nandun lang ako sa kwarto, nagkukulong at nakikinig sa music. Simula nung umalis si Mami ay hindi ko na rin siya kinausap pa. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero pinili ko na lang na manahimik at maglaho na parang bula sa buhay niya. Mas lalo rin akong nasaktan noong hindi rin ako kinausap ng nanay ko simula nang umalis siya. Dahil alam niya siguro na hindi naman ako pababayaan ng lola ko. Pero syempre mas lalo lang nadagdagan ang pagkamuhi ko sa nanay ko. Si Dylan naman, papadudot, ay palagi ko siyang sinusubukang i-contact. Nung unang araw niya sa France ay punong-puno ng messages yung phone ko mula sa kanya. Mga pictures, mga videos na nag-i-enjoy sa bagong buhay niya doon. At parang bahagi ako ng mundo niya. Kahit malayo siya. Pero habang tumatagal ay mas kumonte yung mga mensahe niya. Kung minsan ilang araw na akong hindi makakatanggap kahit isang text mula sa kanya. At yon, hindi ko maiwasang mag-isip na baka nakalimutan na niya ako. Nasaktan ako noon syempre at mahirap tanggapin, pero iniisip ko na lamang na baka abala ako sa bago niyang buhay kasama sina Mami at si Nathan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Yung empathy ng lola ko ang naging gabay ko, papadudot. Kahit na siguro naging pasakit ako sa kanya, ni minsan ay hindi ko naramdaman at tinataboy ako ni lola. Laging pinaparamdam ni lola na naiintindihan niya ako. Ikinuwento sa akin ni lola na gusto raw akong ipalaglag ni Mami noong ipinagbubuntis pa ako nito, pero siya ang tumutol at ipinaglaban akong ipanganak. Nalaman ko rin na siya ang may gustong lumayo kami ni Mami para lumaki ako sa piling ng tunay kong ina. Pero hindi alam ni lola na sobrang iba pala ang trato sa akin ni Mami habang lumalaki ako. Masakit mang marinig ang mga revelasyon ni lola ay hindi ako nawala ng pag-asa.
Dahil sa pagmamahal ni Lola ay nagpatuloy ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng Bachelor of Science in Software Engineering. Niyaya ko pa siya na tumira sa syudad pero mas gusto niyang manatili sa probinsya. Tinanggap ko na lamang ang desisyon niya pero araw-araw pa rin siyang kinukumusta sa pamamagitan ng cellphone. Bumalik ako ng syudad at pinalad na makapasok sa isang kilalang kumpanya at nag-ipon. Isa sa mga layunin ko noon ay makita si Mami at si Dylan. Aaminin ko na may mga hinanakit pa ako kay Mami pero handa na akong lunukin ng pride ko, Papa Dudut. Matagal na kasi ang mga nangyari at ang tanging hangad ko na lamang ay magkaayos kami at makasama sila, lalong-lalo na po si Dylan, Papa Dudut. Sinubukan kong mag-message kay Dylan pero madalang na lamang talaga siyang mag-reply. Kaya naman nag-decide akong kontakin si Mami sa social media tungkol sa bala kong kumuha ng tourist visa papunta sa France. Nagulat ako sa mainit na pagtanggap niya. Ang sabi niya ay miss na raw niya ako at humingi pa siya ng sorry sa mga pagkukulang niya. Pinatawad ko siya at naramdaman ko na parang naghilom na ang mga sugat ko. Nag-file ako ng 3-week leave na approve at natuwa pa ako nang ma-approve ang visa ko. Kaya makakapunta na ako sa bansang bahagi ng Europa kasama na ang France. Agad ko itong binalita kay Mommy at sobrang saya niya para sa akin, Papa Dudut. Si Dylan ay hindi pa rin ako nireplyan. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na mas okay siguro kung magkita na lamang kami ng personal. At dumating na nga ang matagal ko nang hinihintay, Papa Dudut, ang makatungtong sa airport ng France. Jasper! Mami! Dylan! Namiss ko kayo, sobra! Namiss ka rin namin, anak. Ang laki-laki mo na. Ito rin si Dylan, oh. Halos hindi ko na makilala. Mas matangkad pa siya sa akin. Huy, kumusta ka na? Namiss kita sobra. Ano ba? Nasasakal ako. Ay, sorry, pasensya ka na. Masaya lang talaga ako at nagkita na rin tayo. Uy, ikaw ba't bihira ka na lang mag-text sa akin? Di mo na rin sinasagot yung cellphone mo tuwing tumatawag ako. Alam mo, konti na lang magtatampo na talaga ako sa'yo. Jasper, pwede ba? Pagod ako. Mami, mauna na ako sa kotse. Sige anak, hintayin mo na lang kami ng kuya mo. Mami, may problema ba si Dylan? Bakit nanlalamig siya sa akin? Tapos Jasper pa talaga yung tawag niya sa akin Naku na, hayaan mo na muna yung kapatid mo na yon. Pagod lang yun kasi late na natulog. Pero syempre, ginising ko siya ng maaga at pinilit ko siyang samahan ako dito sa airport. Kaya pala. Pero bakit Jasper lang yung tawag niya sa akin kanina? Aaminin ko, medyo nasaktan ako dun. Nak, sobrang magkaiba kasi ang kultura dito sa France at doon sa atin sa Pilipinas. Dito kasi sa France, walang kuya-kuya at ate-ate. First name lang ang tawagan ng mga magkakapatid dito. Ano ba yan? Sobrang nakakapanibago naman. Mabuti na lang talaga at marunong pa siya magtagalog. Aba, syempre naman. Hindi ako nagfe-French kapag kausap ko yung kapatid mo na yan. Kasi ayoko na makalimutan niya yung lengguwahe natin. Mabuti naman po kung ganun. Pero Mami, siguro ang galing nyo na ni Dylan mag-French, no? Oo naman. Sa katunayan nga, mas magaling pang mag-French ang kapatid mo kaysa sa akin Napakatalinong bata. Sobra! Kahit nung bata pa yan, sobrang hanga na ako dyan Nga po pala, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano yon, Nak? Huwag po kayong mabibigla ha. Naaalala niyo po ba yung hotel na nireserve ko para sana sa 2 linggo na stay ko dito sa France? Oo. Bakit? Ano po kasi, kinancel ko po yung reservation ko sa hotel na yon. Nag-request po ako ng refund. Ha? Bakit mo naman ginawa yun, Nak? Mami, tatapatin na po kita. Gusto ko po sana magstay sa apartment niyo na kasama ka at si Dylan. Ano? Ay, anak naman Hindi kalakihan yung tinitira namin na apartment.
Hindi ka magiging komportable doon. Maghanap ka na lang ng ibang hotel, tutulungan kita. Kahit ako na ang magbayad. Mami, ganito kasi yan. Sa 2 linggo ko na stay dito, ayoko naman po magmukmok sa hotel. Gusto ko po kayong makasama ni Dylan sa bawat segundo, minuto at oras. Kaya please na po, Mami. Pumayag na po kayo. Ay, kahit kailan ka talaga, oo. Napaka-independent mo na pero parang bata ka pa rin kung umasta. So, ibig sabihin ba niyan pumapayag na po kayo? May magagawa pa ba ako? Salamat po, Mami. I love you. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na wala kaming guest room sa apartment na yon. Doon ka na matutulog sa kwarto ni Dylan pero single bed lang yon. Okay lang sa akin kahit sa saig na po ako matulog. Loko-loko ka talagang bata ka. May extra foam naman dun eh. Yun na munang ipapagamit ko sa'yo. Thank you po. Nga pala, Mami. Kumusta kayo ni Nathan? Okay naman po ba kayo? Ah, yung Tito Nathan mo? Okay naman kami. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang po. Matagal-tagal na rin kasi nung huli ko siyang nakita. Sa tingin niyo po ba, okay lang sa kanya na doon na muna ako tutuloy sa apartment? Ayan tayo eh. O diba sana naisip mo yan bago mo kinansela yung reservation mo dun sa hotel? Ibang klase ka talagang bata ka. Mami talaga. Sigurado akong mabibigla yon. Pero huwag kang mag-alala. Ako na magpapaliwanag sa kanya. Thank you, Mami. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Naku, nambola pa. Pero Jasper, kung sakaling may marinig ka na ingay galing sa kwarto namin, huwag mo na lang pansinin, okay? Kasi alam mo naman, buhay mag-asawa, paminsan-minsan may mga hindi pinagkakasunduan. Pero wala namang problema na hindi nasosolusyonan, di ba? Bakit po? Madalas po ba kayo mag-away ni Nathan? Alam mo naman mga French, ang tatapang. Tapos kapag may pinaniniwalaan sila, talagang pinaninindigan nila. Kaya ayan, paminsan-minsan nagtatalo kami dahil sa ugali ng Tito Nathan mo na ganyan. Ah, kaya pala. Mukhang maninibago ako dito ah. Halika na nga, sa bahay na tayo magkwentuhan. Papadudot, tumuloy po ako sa apartment ni na Mami at salamat na lamang at napapayag si Nathan na doon ako tumira ng 2 linggo. Mabuti na rin po at naging okay na kami ni Mami at sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa maayos ang relasyon namin. Pero si Dylan po ay mukhang siya naman po ngayon ang nanlalamig. Hindi na kami masyadong nagkakausap. Kahit nasa isang kwarto lamang kami natutulog. Kadalasan po ay naka-headset lamang siya at tuwing tinatanong ko siya o nakikipag-small talk, parang hindi siya interesado. Minsan nga po ay hindi na niya ako sinasagot ng maayos. Nung una iniisip ko na baka epekto lamang ito ng pagiging dito niya sa France nanirahan. O baka naman dahil sa mga pagtatalo ni Mami at Nathan sa kabilang kwarto. Alam ko po kasi na kahit na hindi nila sinasadya ay malaki ang epekto ng mga ganong bagay, lalo na kapag naririnig ng bata. May mga pagkakataon din na iniisip ko na baka may pinagdadaanan siya na hindi ko pa rin nauunawaan. Sinubukan ko pong kausapin siya minsan kung bakit siya nanlalamig. Pero iniiwasan lamang po niya ako. Hindi ko na po siya pinipilit, baka lalo lang po siyang magtampo o magalit. Naintindihan ko naman po na may mga bagay na ayaw pa niyang pag-usapan at baka hindi pa siya handa papadudot. Kahit na ganito siya, hindi po nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya at ginagawa ko po ang lahat para iparamdam sa kanya ang bagay na yon. Kaya noong nagkita kami, ginamit ko po yung pagkakataon para ipakita sa kanya kung gaano ko siya pinapahalagahan. Pinagluluto ko siya ng almusal, binibilhan ng mga bagong gadgets at kung ano-ano pa. Nagpasalamat naman siya pero hanggang doon na lang. Wala na po yung mga asaran at kulitan namin at ako na lang po ang unti-unting nag-a-adjust sa nagbabagong ugali ng kapatid ko.
Hanggang isang gabi habang si Dylan ay abala sa computer at ako naman ay naglilinis ng kwarto ay may napansin po kong kakaiba sa likod niya. Manipis po kasi yung suot niyang damit noong araw na yon. Kaya kitang-kita ko na may kakaibang kulay sa likod niya. Dali-dali ko pong inangat ang t-shirt niya at parang nabasag ang puso ko sa mga nakita ko. May mga pasa siya sa katawan niya. Agad akong natigilan at parang may dumaan na bagyong dumurog sa puso ko. Dylan, ano yan ha? Ba't ang dami mong pasa? Ang OA mo naman, pwede ba huminahon ka? Wala to. Nadulas lang ako sa CR nung isang araw. Dylan, wag mo akong gawing tanga. Alam ko yung pinagkaiba ng pasa na galing sa aksidente at pasa na sinadya. Sino may gawa nito sa'yo ha? Magsalita ka. Ano bang pakialam mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, Jasper, hindi kita kapatid. Hindi tayo lumaki sa iisang bahay. At higit sa lahat, magkaiba tayo ng tatay. Kaya utang na loob, lubayan mo na ako, tigilan mo na yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Seryoso ka? Talaga ba, Dylan? Ang sakit mo naman magsalita. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ni minsan hindi ko inisip na magkaiba tayo ng tatay. Simulat sa pool, kapatid na buo ang tingin at turing ko sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Nangako ka sa akin dati na susunod ka, di ba? Nangako ka na magkikita tayo ulit pero pinaasa mo lang ako. Ang tagal ko naghintay, nagmukha akong tanga. Hanggang napagod na lang ako. Napagod ako sa walang katapusang paghihintay dun sa pangako mong napako. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Dylan naman. Hoy, wag ka nga umasta na parang kasalanan ko kung bakit ako nagkakaganito. O nandito ka nga, pero iiwan mo rin naman ako pagkatapos ng 2 linggo eh. Sana hindi ka na lang pumunta dito. Nagsayang ka na ng oras, nagsayang ka pa ng pera. Dylan, makinig ka. Please, wag mo namang isumbat sa akin yung pagkakalayo natin. Wala ni isa sa atin ang ginusto na mangyari yun. Akala mo ba hindi ako nasaktan na pilit akong inilayo sa nag-iisa kong kapatid? Durog na durog ako nung umalis kayo. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang bawat araw na wala ka sa tabi ko. Pero wala na akong magawa nun. Kaya tiniis ko, Dylan. Tiniis ko yung sakit na yun. Kasi alam ko na mas magiging maganda ang buhay mo dito. At alam ko na mas makakamit mo yung mga pangarap mo dito. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na mabugbog ng asawa ng nanay ko. Teka lang, si Nathan? Siya ang may gawa nito sa'yo? Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Hayop siya? Hayop! Teka lang, kumalma ka nga. Masyado kang mainit eh. Makinig ka sa akin. Kung ano man yung ginagawa niya, hayaan mo na. Huwag ka na makialam. Mamaya madamay ka pa eh. Dylan, magpaliwanag ka. Bakit niya nagawa sa ito? Kailan nagsimula to? Paano? Sabihin mo na sa akin, parang awa mo na. Ay, sa akin niya binubunton yung galit niya kasi hindi siya mabigyan ni Mami ng anak. Wala naman kaming magawa ni Mami. Kailangan namin ng tulong niya eh. Kasi gusto namin maging legal na residente dito. Matagal ng pangarap ni Mami yun. Buwisit na pangarap yan. Wala man lang bang ginawa si Mami para ipagtanggol ka? Alam ni Mami lahat ng ginagawa sa akin ni Nathan. Pero wala nang pag-asa si Mami. Palagi na lang niyang pinagtatanggol yung asawa niya. Kaya siya unawain ko na lang daw kasi nga may pinagdadaanan. Bakit di mo agad sinabi sa akin to? Bakit? May magagawa ka ba? Kung sinabi ko sa ito noon pa? Kung makaasta ka para kang hero ah. Wala ka rin namang magagawa eh. Di ba? Eto ba ang dahilan kung bakit di mo sinasagot mga messages at tawag ko sa'yo? Dahil mas pinili mong sarilinin ang lahat ng problema mo? Oo. Napakatanga ko. Napakabobo ko. Napakalaki kong gago. Dapat andito ako noong mga panahong kinailangan mo ko. Dapat nandito ako noong mga panahong kinailangan mo ng taong magpoprotekta sa'yo. Dapat nandito ako noong mga panahong wala kang karamay at kinailangan mong ilabas lahat ng sakit ng dahil sa lahat ng pinagdadaanan mo. I'm sorry, Dylan. Patawarin mo ako. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pasensya ka na kung pinamukha ako sa'yo na kasalanan mo lahat kung bakit nangyayari to. Ang importante,
Hindi ka na ulit masasaktan ng animal na yon, naiintindihan mo? Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Yung simula pagkabata natin, ikaw yung paboritong anak ni Mami pero hindi ka man lang niya nagawang ipagtanggol sa hayop na Nathan na yon. Hindi ko alam kung paano natiis ni Mami yung ganitong klaseng sitwasyon, Dylan. Hindi ko na talaga kaya dito. Sasama na ako sa'yo. Parang awa mo na isama mo ako. Sorry kung hindi kita pinakitunguhan agad ng maayos. Ang totoo niyan, gustong gusto na kitang yakapin nung unang araw pa lang na nagkita tayo dun sa airport. Pero nilamon kasi ako ng inggit eh. Nilamon ako ng lungkot. Naiinggit ako kasi malaya mo nagagawa lahat ng mga bagay na gusto mo. Habang ako, mala-impyerno yung buhay ko dito. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko na ako na lang sana'y naiwan sa Pilipinas eh. Dylan, alam mo na kung may paraan lang para pagbaligtarin ko ang sitwasyon nating dalawa. Matagal ko na yung ginawa. Mahal na mahal kita, kuya. Mahal na mahal kita, Dylan. Sobra. Huwag kang mag-alala. Iuwi na kita sa Pinas. Kayo ni Mami. Wala nang dahilan para manatili pa kayo dito. Hindi na ako makakapayag na saktan ka pa ng hayop na yon. Salamat, kuya. Sobrang gulo ng emosyon ko ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sinabi ni Dylan sa akin. Kung nung una ay pinapangarap ko pang magtagal sa bakasyon ko sa France, ngayon ay parang ang tanging hangad ko na lamang ay makaalis pabalik ng Pilipinas kasama ang nanay at kapatid ko. Kinausap ko si Mami noon at pinilit kong kumbinsihin siyang bumalik na sa Pilipinas kasama ko, pero tila baga nakatanim na sa isipan niya ang pangarap niyang maging residente ng ibang bansa. Pinagbantaan niya rin ako na hindi ko raw pwedeng i-report sa authority ang kalaguyo niya dahil masisira daw lahat ng plano niya. Tinutulan niya ang tulong ko at sa mga mata niya ay parang isang malaking pagkatalo na lamang ang bumalik sa Pilipinas. Sobrang sakit ng pakiramdam ko. Kahit na anong pilit ko ay nagmatigas siya, Papa Dudut. Kitang-kita ko na ang toxic na ang relasyon nila ng asawa niyang Frances. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pangarap na makapagtuloy sa ibang bansa. Ang hirap, Papa Dudut. Ipinaglaban ko si Mami sa paulit-ulit na paraan, subalit sa kanya ay tila wala nang saysayang lahat. Kaya't gumawa ako ng paraan at sa huli ang tanging magagawa ko na lamang ay iligtas at dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Pagdating namin sa Pilipinas ay parang isang milagro. Ang dating pagkatao ni Dylan, pati na rin ang relasyon namin ay muling nabuhay. Parang ang mga piraso ng aming koneksyon na matagal nang nawalay ay unti-unting nagsimulang magdikit muli. Naramdaman ko ang pagbabalik ng tiwala. Bukas siya sa akin at sa bawat araw ay tila mas nagiging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. At ngayon dito na rin siya tumitira kasama ko sa kondo na inuupahan ko. Lahat ng mga pangangailangan niya ako na ang nag-aalaga at nag-aasikaso. At si Mami naman kahit nalabag sa puso ko na iwanan siya sa France ay wala po akong magagawa. Pakiramdam ko noon kung patuloy ako magmamatigas at ipagpipilitan ang gusto ko ay baka si Mami na mismo ang magtulak sa akin papalayo at ayoko mawala pa siyang muli. Hindi ko kayang masira pa ang natitira naming relasyon. Kaya kahit na ang sakit ay sinabi ko na lamang sa kanya na tawagan ako kaagad kung umabot na sila sa punto ng pisikala ng asawa niya. Binigay ko na rin sa kanya lahat ng mga phone numbers na mga pwedeng magbigay ng tulong doon kung sakasakali. Papa Dudut, gulong-gulo po ako noon. Para akong naiwan sa gitna ng isang bagyong hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko matanggap na nanatili siya sa poder ng lalaking yon. Yung lalaking nanakit sa kapatid ko. Yung lalaking unti-unting tinatanggal ang kanyang peace of mind. Sobrang hirap at sa kabila ng lahat ng mga nangyari, parang hindi ko kayang tanggapin
na patuloy niyang pinipili ang lalaking yon. Parang isang sugat na hindi mo kayang hilumin. Isang pighati na paulit-ulit na bumabalik. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman po ang buhay ni Dylan dito sa Pilipinas. Lalo na at magkasama kami. Maliit lang ang inuupahang kong kondo pero komportable at magaan sa pakiramdam. Natustusan ko naman ang mga pangangailangan namin at sa bawat araw ay natututo rin si Dylan sa pag-a-adjust sa simpleng buhay dito sa Pilipinas. Ako na rin ang nag-aasikaso sa lahat ng papeles ni Dylan para makapag-stay siya ng maayos dito at higit sa lahat ay pinili kong ipagpatuloy ang kanyang edukasyon dito sa Pilipinas. Papa Dudut, masaya ako na naging mapayapa ang buhay namin kahit sa simpleng paraan. Ang mga maliliit na bagay na dating hindi namin binibigyang halaga, mga magaan na araw, tahimik na gabi ay ngayon ay nagiging malalaking bagay para sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang matinding pagwo-worry namin kay Mommy, lalo na si Dylan. Paminsan-minsan ay binabangungot pa siya, parang ang mga masasakit na alaala mula sa France ay patuloy na bumabalik, Papa Dudut. Parang hindi siya makaalis sa mga trauma na iniwan sa kanya ng mga nangyari doon. Minsan ramdam ko ang takot sa mga mata ni Dylan at sobra siyang nagwo-worry sa kalagayan ng nanay namin. Hindi rin ako nakaligtas sa mga alalahaning yon. Pareho kami ng mga nararamdaman, yung bigat sa puso, yung takot na baka may mangyaring masama kay Mommy o kaya'y lalo siyang mapahamak, Papa Dudut. Ilang gabi rin ang lumipas na hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Sana'y mas pinilit ko si Mommy na bumalik sa Pilipinas kasama namin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa desisyon kong iwanan siya doon. Marami akong tanong sa isipan ko kung sana'y mas pinilit ko pa siya, kung sana ay hindi ko siya iniwan, baka hindi na siya lumubog pa sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ng pag-aalala at pagdududa, may mga bagay na kailangan ko ring tanggapin. Minsan, hindi mo kayang baguhin ang mga desisyon ng ibang tao. Lalo na kung ang pinipili nilang landas ay iba sa'yo. Ngunit kung may isang bagay man na hindi ko pagsisisihan, yon ay ang desisyon na dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Siyang naging dahilan kung bakit mas nagkaroon ng pag-asa akong maramdaman na natutulungan ko siya at magbagong buhay. Sa kanya ko nahanap ang lakas na magpatuloy at hindi ko kayang isiping wala siya sa tabi ko. Lalo na sa mga panahong kailangan ko ng gabay at suporta. Mas ligtas siya sa akin dito at mas magaan ang pakiramdam ko na magkasama kami. Ang mga gabi namin ngayon ay tahimik, puno ng simpleng kaligayahan at mas kontento kami sa buhay, Papa Dudut. Kuya, Oh, Dylan, ano yun? salamat talaga. Hindi ka nagdalawang isip na isama ako pabalik dito sa Pilipinas. Sobrang pasalamat ko lang talaga at malaki pa yung natitirang pera sa savings ko noong mga panahon na yun. Dahil doon, nakabili ako kaagad ng ticket mo papunta dito. Nabawasan pa tuloy yung savings mo dahil sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Dylan, yan ang wag na wag mong iisipin. Yung pera, pwede ko ulit kitain yan. Pero hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari pang masama sa'yo doon. Ang bait mo talaga kuya. Pero wag masyado ha. Baka kunin ka na ni San Pedro. Sira! Nga pala, kumusta pag-aaral mo? Ayun, okay naman. Medyo nakakapanibago lang ng konti kasi nga magkaiba yung educational system dito sa Pilipinas dun sa France. Pero huwag kang mag-alala. Makaka-adjust din ako dito. Ikaw pa ba? Mas matalino ka pa nga sa akin eh. Kayang-kaya mo yan. Sure yan. Sana nga. Ay... Uy, mukhang may iniisip ka ah. Anong problema?
Okay ka lang? Si Mami kasi, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Okay lang kaya siya dun? Baka sinasaktan na siya ng Nathan na yun. Nag-aalala din ako sa kanya. Pero parati naman kami nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Ay, sana lang talaga okay siya ron. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman si Mami, matapang yun. Hindi yun umuurong sa kahit anong laban. Kuya, mali ba yung naging desisyon ko? Ha? Anong ibig mong sabihin? Na sumama pabalik sa'yo dito sa Pilipinas. Sobra kasi ako nagigilty. Naiisip ko kasi mas maganda ata kung nagpaiwan na lang ako dun kay Mami. Sana kasama niya pa rin ako hanggang ngayon. Dylan, makinig ka. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo ha? Dahil wala kang ginawang mali. Tama lang yung ginawa mo na umalis sa poder nila. Ito ang lagi mong tatandaan. Hindi mo kailanman kailangang tiisin ang pang-aabuso ng isang tao sa'yo. Kung may choice ka para takasan at iwanan ang ganong klaseng sitwasyon, lagi mong pipiliin ang choice na yon. Naiintindihan mo ba yon? Si Mami ang mali dito, Dylan. Siya may kailangang baguhin. Kailangan niyang matutunang respetuhin ang sarili niya. At kailanman, hindi ko maiintindihan kung bakit tinitiis siya ang lahat ng yun. Lahat ng sakit at lahat ng pang-aabuso. Para lang maging legal siya na residente. O teka kuya, kalma ka lang. Huwag ka masyado magalit. Siya na mismo ang nagpapahirap sa sarili niya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Dylan, hindi niya nakikita na ang kalayaan at ang respeto sa sarili mas mahalaga kaysa sa papel na pinapangarap niya. Kuya, sa tingin mo, babalik pa kaya si Mami dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko titigilan si Mami hanggang sa makabalik siya dito. Ako na bahala doon ha. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. I'm sorry. Masyado ako nagiging emosyonal. May iba tayo. Sigurado ako matutuwa si Lola pag nakita ka niya. Pupunta tayo kay na Lola this weekend, okay? Sige, tara. Nakaka-excite. Baby pa ata ako nung huli ko nakita si Lola eh. Oo. Sigurado ako magugustuhan mo dun sa probinsya. Sariwang hangin, maraming puno, at higit sa lahat, walang traffic. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo kuya, hindi ko akalain na darating pa pala tong panahon na to. Ako din, Dylan. Alam ng Diyos na ilang beses kong pinagdasal na sana magkita tayo ulit. At ngayon na magkasama na tayo, babawi ako sa napakaraming taon na nawala sa atin. Tama kuya, sangayon ako dyan. Pero alam mo, pwede ka namang bumawi sa akin ngayon eh. Bila mo ka ng bagong cellphone kuya, bawi ka na. Ayan tayo eh. Sige na kuya, ugod-ugod na tong phone ko eh. Ang bilis na malobat. Tsaka kailangan na talagang palitan. Kuya, please naman. Bila mo na ako ng bago. Ay, sige na nga. Buksan mo yung drawer ko. May cellphone ako doon na hindi ko na masyadong nagagamit. Sa'yo na yun. Nice! Salamat kuya, the best ka talaga. Ayos, may bago na akong cellphone. Ay kuya, sandali lang. Diyan ka lang ha, may papakita ako sa'yo. Ano yan? Oh, naalala mo pa ba to? Teka lang, ito yung bigay ko sa'yo na cellphone bago ka pumunta ng France ha. Buhay pa pala to? Oo kuya, talagang tinago ko na maigi to. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagamit kasi sobrang luma na. Pero inalagaan ko to. Grabe! Hindi ko akalain na naitabi mo pa pala yan. Akala ko matagal nang nasira o nawala yan eh. Kasi tong cellphone na to, hindi lang basta gamit to. Ito yung alaala na naitago ko na kahit na malayo tayo sa isa't isa, kahit na anong mangyari, may mga bagay na hindi talaga magbabago. Dylan, thank you at hindi mo kinalimutan ang pagiging magkapatid natin. Salamat din kuya. Kasi dahil sa'yo, natutunan ko kung paano maging matatag. Ikaw rin yung nagturo sa akin kung paano lumaban. Kung wala ka, baka hindi ko rin nahanap yung lakas para makausad ako sa mga nangyari. Na-realize ko rin na walang laban ang hindi natin kayang pagtagumpayan basta magkasama tayo. Ikaw talaga, isa na lang at maniniwala na talaga ako sa'yo. Kanina pa tayo nagdadramahan dito eh. Pahag na nga lang. I love you kuya. Love you too. Sa mga panahong yon, Papa Dudo, talagang naghinom ang mga sugat namin ni Dylan. Mas naging matatag ang aming pagsasamahan bilang magkapatid.
Tahimik na ang buhay namin at sa wakas ay nakaramdam kami ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na matagal na naming hinahanap. Hindi na rin kami palaging nag-aalala kay Mommy kasi parati kaming nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Kahit nasa malayo siya, pero kahit na medyo mas tahimik na ang lahat, hindi ko pa rin kayang alisin sa puso ko ang pag-asa na balang araw ay ilalayo ko si Mommy sa kinakasama niyang French. Hindi ko talaga kayang patawarin ang ginagawa ng asawa ni Mommy sa kapatid ko. At kahit gaano kalayo or katagal ay hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat ng sakit na idinulot niya sa aming pamilya. Masaya na rin ako na parang hindi ko na masyadong napapansin na may trauma pa si Dylan. Hindi na kagaya ng mga unang araw niya dito sa Pilipinas na talagang kitang-kita ko sa mukha niya ang mga bakas ng sakit at takot na iniwan ng asawa ni Mommy. Mga emosyon na para bang hindi matitinag. Pero kahit na parang mas okay na siya ngayon, minabuti ko pa rin na dalhin siya sa isang psychologist. Kailangan niyang mailabas ang lahat ng mga negatibong emosyon na naipon niya mula sa mga pinagdaanan niyang trauma. Gusto kong matulungan siya na maghilom ng buo at sana'y magkaroon siya ng lakas na tanggapin lahat ng mga nangyari at makapagsimula ng panibagong kabanata sa buhay niya. Masaya na ako sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Wala po akong naging problema sa trabaho at si Dylan sa wakas ay nakakapag-adjust na rin sa buhay niya sa school dito sa Pilipinas. Gumagala kami tuwing weekends at doon kami nakakahanap ng bonding, mga simpleng bagay pero puno ng halaga. Bawat araw na magkasama kami tila ba mas napapalalim ang aming samahan bilang magkapatid. At natututo kami na mas marami ng bagay tungkol sa isa't isa. Akala ko ay magiging ganito na lang ang cycle ng buhay namin, tahimik, masaya at magkasama. Hanggang isang araw, may narinig kaming katok sa pintuan ng kondo namin, Papa Dudut. Sandali lang! Mami? Mga anak! I'm so sorry! I'm so sorry! Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Teka, Mami, paano nyo nalaman yung address dito? Binigay sa akin ng lola niyo ang address niyo. Pasensya na kayo kung hindi ko sinabi na dadating ako kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Naging makasarili ako. Ako ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Makinig ho kayo. Tapos na po yun. Hindi nyo na kailangang isipin yun. Ang importante, nandito na po kayo. Hindi ako naging mabuting ina dahil lang sa kagustuhan ko na umasenso at manirahan sa ibang bansa. Naging unfair ako sa inyong dalawa. Mga anak, I'm so sorry. Sising-sisi na ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Mami, wag niyo nang isipin yun. Okay na po tayo. Hindi niyo po alam kung gaano kami kasaya ni Kuya ngayon na nandito na kayo. Tsaka ang mas mahalaga ngayon, Mami, kumpleto tayong tatlo at mas matatag na tayo ngayon. Tama po si Dylan. Hindi na po tayo magkakaiwalay ulit. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo, parang isang malaking kasalanan na hindi ko na kayang itama. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa inyo, mga anak. Mami, napatawad ka na namin ni Kuya. Matagal na. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan yung panahon na nawala sa atin. Pero kung may pagkakataon pa, babawi ako sa inyong dalawa. Ang importante po, narito tayo ngayon at nandiyan kayo sa tabi namin. Hindi na natin may babalik ang nakaraan pero sigurado ako na mas marami pang magagandang bagay na mangyayari. Lalo na ngayon na magkakasama na tayo. Salamat mga anak.
Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging deserving pa ako ng pagmamahal nyo. Pero sobrang nagpapasalamat ako na may pagkakataon pa akong magbago at maayos ang lahat. Sobrang bigat ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Mami, mahal na mahal ka po namin. Dylan, nagbulag-bulagan ako sa mga ginawang kahayupan sa iyo ni Nathan dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya at sa kagustuhan ko na maging legal na residente. Naging impyerno ang buhay mo dahil hinayaan ko siya sa mga ginawa niyang kawalanghiyaan sa iyo, anak. Hindi mo deserve lahat ng nangyari sa iyo. I'm so sorry. Mami, aaminin ko po. Sobra ako nasaktan nang malaman ko na sinasaktan ni Nathan si Dylan. Akala ko po kasi noon, mas magiging ligtas si Dylan sa inyo. Lalo na siya yung paborito niyong anak kahit noon pa man. Huwag niyo po sanang mamasamain pero wala naman pong problema sa akin kung siya ang paborito niyo. Ang sa akin lang po, sana pinrotektahan niyo siya laban sa hayop na yun. Pero sa sobrang dami na nang nangyari, hindi ko na po kayang magtanim ng sama ng loob laban sa inyo. Masaya lang po ako ngayon at ligtas kayo. Jasper, sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Nagkulang ako bilang nanay mo at hindi ko naparamdam sa iyo yung pagmamahal na karapat dapat mong matanggap mula sa isang ina. Anak, maraming salamat dahil sa kabila ng lahat hindi ka nagdalawang isip na tulungan ang kapatid mo. Sobrang nagpapasalamat ako at nilayo mo siya kaagad sa malaimpyernong lugar na yon. Bakit, Mami? Ano nangyari? Nahuli ko si Nathan na ng bababae. Tapos nung kinumpronta ko siya tungkol dito, nagwala siya at muntik na niya akong mapatay. Sinira at binasag niya rin lahat ng mga natitirang gamit sa kwarto ni Dylan. Hindi ko lubos maiisip na baka nasaktan niya ng husto yung kapatid mo kung hindi mo siya sinama pa uwi dito sa Pilipinas. Napakawalang iya niya. Mami, please sabihin niyo sa akin na pinakulong mo na ang hayop na yon. Anak, hindi ko na kaya na makita pa ang pagmumukha niya. Sa mga panahong yon, na-realize ko kung gaano kabigat at katindi ang pagkukulang ko sa inyong dalawa. Wala na akong ibang inisip ng mga panahon na yon kung hindi ang makabawi sa inyong dalawa. Kaya ginamit ko yung natitirang pera ko para makauwi dito sa Pinas. Mami, kailangan nyo na siyang hiwalayan ng tuluyan. Ayoko na magkaroon pa kayo ng kahit na anong ugnayan sa kanya. I-delete nyo na yung phone number niya sa phone nyo. I-block nyo siya sa lahat ng social media. Baka masundan niya tayo dito tapos saktan na naman niya ako. Ayoko na ng ganun, Mami. Hindi ko na kaya. Dylan, makinig ka sa akin. Wala nang mananakit sa'yo dito. Ligtas ka na sa poder namin. Hindi na ako makakapayag na may manakit pa sa'yo. Anak, makinig ka sa kuya mo. Hindi ka namin pababayaan. Mamamatay muna ako bago ka pa niya masaktan uli. Naiintindihan mo ba yon? Kuya, Mami, mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, Dylan. Huwag ka mag-alala, anak. Magbabago na ang lahat simula sa araw na to. Hindi na tayo maghihiwalay. Papadudot muli ko na silaya ng mga bakas ng trauma sa mga mata ni Dylan ng araw na yon. Sobrang aking pag-aalala para sa kanya. Ngunit sa tulong namin ni Mami ay unti-unti at tuluyan din niyang nalaman na hindi siya dapat matakot pa. Si Mami po ay nanirahan kasama namin ni Dylan sa kondo na inuupahan namin. Habang ako ay patuloy sa aking trabaho bilang isang software engineer, si Dylan ay nagsusumika pa rin sa kanyang pag-aaral. At si Mami naman ay nagsimula ng magtrabaho bilang hotel receptionist.
Nagtutulungan kami ngayon ni Mommy sa mga gastusin at bills at sobrang saya ko po na kahit na hindi na ako bata ay nakakapiling ko pa rin siya sa araw-araw. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin hanggang sa isang araw. Isang kaibigan ni Mommy mula sa France ang nagbalita na pumanaw na si Nathan dahil sa isang insidente sa bar. Tinulungan ko si Mommy na mag-hire ng French lawyer online upang mag-file ng divorce nang hindi na niya kailangan bumalik pa sa France. Sa kabila ng mahaba at magastos na proseso ay naayos din namin ito at sa wakas ay na-finalize ang divorce. Hindi ko po kayang ilarawan ang gaan ng aming nararamdaman nang matanggap namin ang balita na opisyal nang wala ng bisa ang kasal nila ni Nathan. Sa wakas ay makakapagsimula na kami ng bagong buhay. Sa ngayon ay nagsusumikap kami ni Mommy na mag-ipon upang makapagpatayo ng bahay na magiging saksi sa mas marami pang magagandang alaala na bubuuin namin bilang isang pamilya. Sa lahat ng mga naranasan ko ay natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang paraan para bigyan ang sarili mo ng pagkakataong magpatuloy at maghilom. At syempre, maging maligaya. Lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ipinagkait sa akin ang pagkakataong muli kong makasama ang pamilya ko. At sa wakas ay masasabi ko na rin na ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyan ng nagsara at naghilom. Kung sakali man po na matanggap ninyo ang aking liham ay nais ko po sanang magpasalamat sa inyong oras at atensyon sa aking kwento. From the bottom of my heart, gusto ko rin pong magpasalamat sa tuwa at inspirasyon na ibibigay mo sa programa mo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jasper. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever!